Ang kasakiman, parang masamang pabango. Amoy na amoy mo agad. Ganyan na ganyan ang nangyari noong linggo. Si Sofia Reyes, ang nobya ng aking anak, umupo sa sarili kong hapagkainan. Kinakain ang niluto ng aking asawa, ang paborito naming inihaw na baka. Pinuri pa ang aming bahay na parang sa kanya. At pagkatapos, nang walang kurap-kurap, humingi ng 25 milyong piso para sa kasal niya. Sa kasal, na sa akala niya ay ako ang magbabayad. Akalain mo. Ang kahihiyan, ang hiya na dulot niya. Ang walang utang na loob na asal. Para akong kinuryente. Dahil ako, bilang ilaw ng tahanan, buong buhay ko inayos ang lahat. Ang bahay, ang gastos, ang kinabukasan ng aking anak. Ngunit para sa kanila, para kay Sofia, ako ay parang hangin lang. Hindi pinapansin. Hanggang sa araw na inakala nilang wala na akong silbi. Pero hindi nila alam, sa ilalim ng aking ngiti, may lihim na yaman akong tinatago. At hindi ko ibig sabihin ang kayamanan na makikita sa bangko. May alas ako. Isang alas na hindi nila kailanman nakita. Isang alas na, bilang isang retiradong investigador, matagal ko nang pinaghahandaan. Gusto niya akong manahimik. Gusto niya akong mawalan ng boses. Ngayon, hindi lang bahay ko ang babawin ko. Ang dangal ko, ang dangal ng aking pamilya, babawin ko. Bibigyan ko siya ng leksyon. Isang leksyon na ikukwento niya sa kanyang apo kung paano siya nabigo sa isang matandang ama. Kung nakaramdam ka na rin ng ganito, ng pagiging dayuhan sa sarili mong bahay, paki-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment saan kayo nanonood. Ikaw naman, kwentuhan mo ako. May mga tao na ang kasakiman ay parang isang napakamahal na pabango. Isang pabango ng demonyo. Amoy na amoy mo agad sa sandaling pumasok sila sa isang silid. Hindi mo kailangang maging isang investigador para malaman. Nararamdaman mo ito. Ganyan na ganyan ang nangyari noong linggong iyon, nang si Sofia Reyes ay umupo sa tapat ko sa sarili kong hapagkainan. Sa sarili kong tahanan. Hinimay niya ang aking pinakamasarap na inihaw na baka, ang paboritong luto ng aking asawa. Pinuri niya ang aming tahanan, gamit ang kanyang pinraktis na ngiti, isang ngiti na kasing perpekto ng mga bulaklak sa aming hardin, pero walang buhay. At pagkatapos, nang walang kurap-kurap nang hindi man lang humihinga ng malalim, sinabi niya sa akin na kailangan niya ng 25 milyong piso para sa kanyang kasal. Ang kasal daw namin sa aking pagkakaunawa. Dahil kanino pa ba siya hihingi? Pero teka muna, inuunahan ko na yata ang aking sarili. Hayaan niyo akong ibalik kayo sa simula ng lahat. Dahil maniwala kayo sa akin, gugustuhin niyong malaman ang bawat detalye. Nagsimula ang lahat sa isang tawag sa telepono mula sa aking nag-iisang anak, si Carlo. Huwebes ng gabi iyon, at nararamdaman ko sa boses niya ang isang kakaibang pananabik. Yung tipo ng pananabik na para lang sa mga binatang lalaki na akala mo'y nakatuklas ng isang kayamanan na hindi pa nakikita ng iba. Tatay, sabi niya, medyo basag ang boses. May nakilala po ako. Nasa paborito kong upuan ako noon, nanonood ng balita. Ang aking asawa, si Manang Lydia, ay nasa kusina. Alam niyo na, ginagawa ang alam niyang gawin, pinapabango ang buong bahay sa kanyang pagluluto, at kunwari hindi nakikinig sa usapan namin. Pero alam ko na nakikinig siya. May nakilala ka? Sabi ko habang hinihinaan ang AC. Iba po siya, tatay. Talagang iba po siya. Gusto kong huminto sandali dito at tanungin ang bawat magulang na nakikinig ngayon. Ilang beses niyo na bang narinig ang mga salitang iyan? Iba siya. Iba siya sa lahat. At bilang isang matalinong ama, sinabi ko ang tanging tamang sagot. Kung ganoon, Carlo, dalahin mo siya sa pananghalian sa darating na linggo. At dumating nga siya. Nakasuot ng puting bestida na, sa tingin ko, ay mas mahal pa sa una kong kotseng binili. Si Sofia Reyes. 31 taong gulang, sabi ni Carlo. Makinis ang balat, matalim ang mga mata at ang kanyang pakikipagkamay, napakatibay. Napakakumpiyansa. Sa totoo lang, muntik na akong humanga sa kanya. Muntik lang. Si Manang Lydia naman, ang aking asawa sa loob ng 35 taon, ay agad na nabighani. Sa loob lamang ng 4 na minuto mula nang tumapak si Sofia sa aming pamamahay, inilabas na niya ang aming mga album ng litrato ng pamilya. Yung mga album na kahit ako, hindi ko basta-basta pinapahawakan. Ganoon kabilis nahulog ang loob ng asawa ko.
At si Carlo, ang aking anak. Nagniningning ang kanyang mga mata. Nakatayo siya sa likuran ni Sofia na parang isang anino. Parang isang lalaking hindi makapaniwala sa sarili niyang swerte. At iyon mismo ang unang bagay na bumagabag sa akin. Hindi ang mamahaling bestida. Hindi ang matibay na pakikipagkamay. Kundi ang katotohanan na ang aking anak isang binatang pinalaki kong maging kumpiyansa, na tumayo sa anumang lugar na parang pag-aari niya ay biglang naging anino ng isang babae. Itinabi ko ang obserbasyong iyon sa aking isipan. Umupo na kami para kumain. Naghanda si Manang Lydia ng masarap na inihaw na baka, patatas na may rosemary, yung tipo ng pagkain na nagpapatunay ng pagmamahal. Kasama namin sa mesa si Mang David Cruz, ang aking pinakamatandang kaibigan, isang pulis na retirado rin. Tahimik lang siyang umiinom ng kanyang iced tea, mukhang naiinip. Pero nang hindi nakatingin si Sofia, binigyan niya ako ng isang maliit na tango. Isang tango na ang ibig sabihin ay, nakikita ko rin ang nakikita mo. May sistema na kami ni Mang David. 3 dekada naming binuo. Hindi na namin kailangan ng salita. Pinagmasdan ko kung paano kumain si Sofia. Bawat subo kontrolado. Sinadya. Tinitimbang ang bawat piraso. Hindi dahil sa nagdadayet siya, kundi dahil pinapanood niya kami. Bawat galaw kinakalkula. Bawat papuri may tamang tiyempo. Napakaganda po talaga ng bahay niyo, Manang Lydia, sabi niya habang iginagala ang kanyang mga mata sa aming munting kainan. Mang Lito, talagang kahanga-hanga po ang inyong itinayo dito. Kaming dalawa ang bumuo nito, sabi ko, tumango sa direksyon ni Manang Lydia. 35 taon ng hirap at swerte. Nagtawanan ang lahat. Pero ang tawa ni Sofia pinakamalakas. Pinakamahaba. 2 kumpas na masyadong mahaba. Artificial. Itinabi ko na naman yon sa aking isipan. Hinawakan ni Carlo ang kamay ni Sofia sa ibabaw ng mesa. Gumanti naman ng pisil si Sofia nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Isa na namang detalye. Itinabi ko ulit sa isipan ko. Pagkatapos ng halos 1 oras na puno ng mga ngiti, mga papuri, at mga kwentong pinag-isipan noong kampante na ang lahat, busog, at masaya, dahan-dahang inilapag ni Sofia ang kanyang baso ng alak. Ipinagkrus niya ang kanyang mga kamay sa mesa at mumiti sa akin. Mang Lito, sabi niya sa malambing na boses. Gusto ko po sanang pag-usapan ang tungkol sa kasal. Sumandal ako sa aking upuan. Siyempre. Ito na ang hinihintay ko. Nag-usap na po kami ni Carlo, patuloy niya. At pareho po kaming sang-ayon na gusto naming gawin ito ng 1 beses lang. Gusto po naming maging perpekto ang lahat. Huminto siya sandali para sa tamang epekto. Ang tinitignan po naming budget ay nasa 25 milyong piso. Biglang tumahimik ang buong silid. Gusto kong ilarawan sa inyo ang katahimikang iyon. Ang tinidor ni Manang Lydia, tumigil sa ere, kalahating pulgada mula sa kanyang bibig. Si Mang David, dahan-dahang ibinaba ang kanyang baso ng iced tea, na may pag-ingat ng isang taong nakarinig ng isang bagay na matagal na niyang inaasahan. At si Carlo ang aking anak nakatitig lang sa kanyang plato. At pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingala. At tumingin siya ng diretsyo sa akin. Hindi kay Sofia. Hindi sa kanyang ina. Sa akin. Bago pa man ako makapagsalita, bago ko pa man maayos ang ekspresyon ng aking mukha, may naramdaman akong dumausdos sa ilalim ng mantel. Mabagal. Sinadya. Nakatago sa pag-arte ni Carlo na inaabot ang basket ng tinapay. Isang nakatuping panyo. Kinuha ko ito nang hindi nagpapahalata at inilagay sa aking kandungan. At mumiti ako kay Sofia Reyes. Ang pinakamalawak, pinakamainit, at pinaka-inosenteng ngiti ng isang amang walang kamalay-malay. Nako, sabi ko. Malaki-laki nga yan. Hindi na tinag ang ngiti ni Sofia. Gusto po kasi naming gawin ng tama. Siyempre, sabi ko. Siyempre naman. Sa ilalim ng mesa, gamit ang isang kamay, binuklat ko ang panyo. 4 na salita. Nakasulat sa sulat kamay ni Carlo, mariin ang pagkakasulat, na parang isinulat ng apurahan. Tatay, mandaraya po siya. Isipin niyo sandali ang pakiramdam na nababasa mo ang mga salitang iyon, habang kailangan mong patuloy na ngumiti. Ang umupo sa tapat ng isang babaeng patuloy na nagsasalita tungkol sa mga venue at mga bulaklak,
Habang ang babala ng iyong sariling anak ay nasa iyong kandungan, habang ang iyong matalik na kaibigan ay tahimik na nagmamasid mula sa kabilang dulo ng mesa at ang iyong asawa ay nagtatanong tungkol sa mga dekorasyon. Sa loob ng 32 taon, humarap ako sa mga pinakatusong tao sa bansang ito. Ngunit wala-wala sa mga yon ang naghanda sa akin para sa bigat ng sandaling ito. Ang bigat ng pagsasabi, habang nakangiti, Sofia, magkwento ka pa tungkol sa iyong sarili. Hawak ko ang panyong may sulat sa ilalim ng mesa at sa ibabaw, ako'y nakangiti pa rin kay Sofia. Pero ang totoo, ang isip ko ay wala roon. Lumilipad ito pabalik sa nakalipas na 3 linggo. Dahil ang pananghalian na ito, ang hinihiling niyang 25 milyong piso, hindi ito isang sorpresa para sa akin. Ito ay isang bitad. At ako ang nag-set up nito. Hayaan niyo akong ikwento kung paano. 3 linggo na ang nakalipas, Martes ng umaga. Nasa garahe ako, nag-aayos ng mga lumang gamit sa isang istante. Mga martilyo, mga lagari, mga gamit na marahil ay hindi ko na muling gagamitin. Ito na ang buhay ng isang retirado, hindi ba? Mga maliliit na proyekto para palipasin ang oras. Hanggang sa tumunog ang aking telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na agad kumabog sa dibdib ko. Attorney Pat Ramirez. Si Attorney Pat ay isang dating kasamahan. 26 na taon kaming nagkasama sa Financial Crimes Division. Isa siyang abogada na ngayon ay consultant na ng 3 ahensya ng gobyerno. Si Attorney Pat ay hindi basta-basta tumatawag para kumustahin ka lang. Ang bawat tawag niya ay may bigat. May dahilan. Ang pakikipag-usap niya ay parang pag-opera ng isang siruhano, tumpak, mabilis, at kapag talagang kinakailangan lang. Sinagot ko ang tawag. Manglito, sabi niya. Walang paligoy-ligoy. May narinig akong kakaiba sa kanyang boses. Isang klase ng pag-iingat. Attorney Pat, sagot ko habang ipinapatong ang isang lumang wrench sa mesa. Ano ang maipaglilingkod ko? Nanahimik siya sandali. Isang katahimikan na nagpapahiwatig ng masamang balita. May itatanong lang ako, sabi niya. May ibig sabihin ba sa iyo ang pangalang Sofia Reyes? Bigla parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Binitiwan ko ang hawak kong basahan. Dahan-dahan. Ang simpleng tanong na iyon ay parang isang malakas na sampal. Girlfriend ng anak ko, halos pabulong kong sagot. Isa na namang mahabang katahimikan. Mas mahaba kaysa sa una. Yung tipo ng katahimikan na naghahanda sa iyo para sa isang impormasyon na mas gugustuhin mong hindi na lang malaman. Gaano na sila kaseryoso? Tanong niya. Doon na ako kinabahan. Attorney Pat, diretsuhin mo na ako. Ano ang meron? At nagsimula na siyang magkwento. Sa loob ng sumunod na 40 minuto, ang larawan ni Sofia Reyes sa aking isipan, ang babaeng dinala ng aking anak sa aming tahanan, ay unti-unting nawasak. Pinalitan ito ng isang imahe na mas madilim, mas mapanganib, isang imahe na napakapamilyar sa akin. Isinalaysay ni Attorney Pat ang isang kaso 2 taon na ang nakalipas sa Phoenix, Arizona. Isang mayamang pamilya. Isang engagement. Isang kasal na napakadetalyado ang pagkakaplano. At isang hininging halaga para sa kasal na yon. Isang halaga na, sa pera natin, ay humigit kumulang 20 milyong piso. 2 linggo bago sana mailipat ang pera sa isang account, bigla na lang naglaho si Sofia. Parang bula. Walang kasong naisampa. Hindi sapat ang ebidensya. Mainat siya, Manglito, sabi ni Attorney Pat. Napakagaling niyang magtago ng bakas. Walang ari-arian na nakapangalan sa kanya. Walang papel na direktang nag-ugnay sa kanya sa pera. Mainat siya sa paraan na ang mga eksperto lang ang nakakagawa. Eksperto. Iyan ang salitang ginamit niya. At hindi lang iyon. 18 buwan bago ang insidente sa Phoenix, may isa pang sitwasyon sa Nashville, Tennessee. Magkatulad na pamamaraan. Ibang pangalan ang ginamit. Isang pamilya na may edad na. Isang malaking halaga ulit ang hiniling. Ang engagement biglang natapos sa mga kadahilanang ayaw ng pag-usapan ng pamilya sa publiko. Napahiya sila. Dinurog ang kanilang tiwala. Hindi makumpirma ni Attorney Pat ang lahat ng detalye. Pero sapat na ang kanyang nalalaman. Nag-evolve siya, Lito, sabi niya sa akin. Isang babala ang tono niya. Mas gumaling siya.
Mas naging pasensyoso. Mas mahaba ang kanyang runway bago siya humingi ng pera. Ang salitang runway ang panahon ng paghahanda. Ang panahon ng pag-akit sa biktima. Ang panahon ng pagbuo ng tiwala bago niya ito wasakin. Gaano katagal ang naging runway ng anak ko? Tanong ko, halos ayaw kong marinig ang sagot. 4 na buwan, Mang Lito, sabi ni Atty. Pat. Mas matagal kaysa sa 2 nakaraang kaso. 4 na buwan. 4 na buwan. Mas matagal. Ibig sabihin mas malalim na ang pagkakabaon ng kanyang mga kuko sa anak ko. Mas matibay na ang tiwalang kanyang binuo. Mas malaki ang pinsalang kaya niyang gawin. Matagal akong nakatayo sa aking garahe matapos naming mag-usap ni Atty. Pat. Napakabigat ng hangin. Napakatahimik. Ang mga gamit na inaayos ko kanina parang nawala ng saysay. Ang mga maliliit na proyekto ng isang retirado ay biglang naging walang kwenta. Dahil sa sandaling iyon, alam ko na mayroon na akong bagong proyekto. Ang pinakamahalagang proyekto ng aking buhay. Ang protektahan ng aking anak at bigyan ng hustisya ang mga nauna niyang biktima. Hindi ko na inayos ang estante. Hindi ko na pinunasan ang mga gamit. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ko ang isang pangalan na matagal ko nang hindi tinatawagan para sa ganitong uri ng bagay. Isang pangalan na kasama ko sa hirap at ginhawa sa loob ng 30 taon. Ang pangalan ng aking kumpare. Ang pangalan ng aking pinagkakatiwalaang kasama. Si David Cruz. Dahil alam ko ang pananghalian sa linggo ay darating. At sa pagkakataong ito kailangan kong maging handa. Pagkatapos kong makausap si Atty. Pat, matagal akong nakatayo sa aking garahe. Ang bigat ng impormasyon ay parang isang malaking bato sa aking dibdib. Ang babaeng pinagkakatiwalaan ng aking anak, ang babaeng minamahal niya ay isang ahas. Isang mandaraya na may mahabang listahan ng mga biktima. Alam ko, sa sandaling iyon, na hindi ko ito kayang harapin ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng isang tao na hindi lang basta kaibigan, kundi isang taong nakakaintindi sa mundo kung saan ako nanggaling. Ang mundo ng panlilinlang at ng paghahanap ng katotohanan. May isang pangalan lang na pumasok sa aking isip. Kinuha ko ang aking telepono at idinayal ang numero ng aking kumpare. Si Mang David Cruz. Si Mang David, kung titingnan mo siya, akalain mong isa lang siyang ordinaryong tatay. 63 taong gulang, medyo malaki ang tiyan, at ang kanyang mukha ay ang tipo ng mukha na madali mong makakalimutan. Yung tipo na makakasabay mo sa pila sa bangko at hindi mo na maaalala pagkatapos. Kapag nagsalita siya, malumanay. Parang laging naghihintay ng bus. Pero lahat ng iyon ay sinadya. Sa likod ng ordinaryong anyo na iyon, nagtatago ang pinakamatalas na isipan na nakilala ko sa buong buhay ko. Nagkasama kami ni David sa serbisyo sa loob ng halos 20 taon. Siya ang tipo ng tao na papasok sa isang silid, at sa isang tingin lang, alam na niya kung sino ang nagsisinungaling, kung sino ang may tinatago, at kung saan nakalagay ang pinto para sa emergency. Isang tingin lang. Ginugol niya ang 60 taon ng kanyang buhay na siguraduhing walang sinuman ang nakakaalam kung gaano talaga siya katalino. At iyon ang dahilan kung bakit siya ang perpektong kasama para sa planong ito. Sumagot siya sa pangalawang ring. Kumpere, sabi niya. Ang boses niya kalmado gaya ng dati. Pare, sagot ko. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi na siya nagtanong ng marami. Ganoon si David. Hindi siya mausisa. Dumediretso siya sa punto. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tawag ni Carlo. Ang pagdating ni Sofia. Ang tawag ni Atty. Pat. Ang mga kaso sa Phoenix at Nashville. Ang halagang 20 milyong piso. Ang nag-evolve na pamamaraan ni Sofia. Habang nagsasalita ako, alam kong nakikinig siya ng mabuti. Hindi siya sumasabad. Hinayaan niya akong ilabas ang lahat ng bigat sa aking dibdib. Nang matapos ako, ang tanging sinabi niya ay, sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo, pare. Walang pag-aalinlangan. Walang tanong kung sigurado ba ako. Tiwala lang. Ayon si David. Pananghalian sa linggo, sabi ko. Pupunta siya rito. Imbitado siya. Sige, sabi niya. Kailangan kita sa mesa, David. Kailangan ko ng mga mata mo. Mga matang pinagkakatiwalaan ko. Walang problema, sabi niya. Ano ang laro?
Humugot ako ng malalim na hininga. Hahayaan natin siyang gawin ang gusto niya. Hahayaan natin siyang umarte. Gusto kong makita ang buong larawan bago tayo kumilos. Gusto kong marinig mismo mula sa bibig niya. Nanahimik si David sa kabilang linya. Naririnig ko ang kanyang paghinga. Kinakalkula niya ang mga posibleng mangyari. Kung ganoon, sabi niya sa kanyang kalmadong boses. Hihingi siya ng pera. Pare, sagot ko. Hihingi siya. Pasensyoso siya, pero may hangganan din yon. Sinabi sa akin ni Carlo 2 araw na ang nakalipas na nagbabalak na siyang mag-propose. Alam ni Sofia na malapit na. Kaya sa linggo sa tingin ko, sa linggo siya kikilos. Isa na namang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, itinanong niya ang tanong na pinakakinatatakutan ko. Alam ba ni Carlo? Ang tanong na iyon ang bumabagabag sa akin. Parang batong nakadagan sa dibdib ko. Alam ba ng anak ko? Ang aking si Carlo ang aking binatang anak na tumawag sa akin na puno ng pag-asa. Na tumayo sa aking sala na parang hindi makapaniwala sa kanyang swerte. Ang anak kong pinalaki kong maging matalino at mapanuri. Nalinlang ba siya ng husto? O, mas malala pa kasabwat ba siya? Hindi ko masagot. Hindi ko alam, pare, sabi ko, at narinig ko ang bigat sa sarili kong boses. At iyan ang pinakamabigat sa lahat. Hindi ko siya maaaring tanungin ng direkta. Kung gagawin ko yon, masisira ang lahat. Malalaman ni Sofia na may alam tayo. Ang boses ni David sa kabilang linya ay naging maseryoso. Isang babala. Lito, mag-ingat ka, sabi niya. Kung hindi niya alam kung totoong mahal niya ang babaeng iyan, ang pananghalian sa linggo ay magiging isa sa pinakamasakit na araw sa kanyang buhay. Alam ko. Alam na alam ko. Ang makita ang taong mahal mo na malantad bilang isang mandaraya sa harap mismo ng iyong pamilya, iyon ay isang sugat na mahirap hilumin. Handa ka ba para doon? Tanong ni David. Tumingin ako sa paligid ng aking garahe. Sa mga gamit na nakakalat. Sa lumang litrato sa aking workbench. Isang litrato ni Carlo noong siya'y 9 na taong gulang. Hawak niya ang isang malaking isda na nahuli namin sa Batangas. Ang kanyang ngiti abot hanggang tainga. Puro, walang bahid ng kasamaan ng mundo. Ang ngiti ng isang batang naniniwala na ang buong mundo ay isang regalo. Ang batang iyon ay ang lalaking kailangan kong protektahan ngayon. Bumuntong hininga ako. Sa totoo lang, pare, hindi, sagot ko ng tapat. Hindi ako handa. Huminto ako sandali. Pero magiging handa ako. Kailangan. Iyon lang ang kailangan marinig ni David. CJ. Magkita tayo sa linggo. Magdala ka ng masarap na ulam. At sa pagbaba ko ng telepono, alam kong nagsimula na ang laho. Ang entablado ay inihahanda na. At ang pananghalian sa linggo ay hindi na magiging isang simpleng salusalo ng pamilya. Ito na ang magiging pagtatanghal. Ang huling pagtatanghal ni Sofia Reyes. Habang kami ni David ay naghahanda para sa simpleng pananghalian sa linggo, habang ang asawa kong si Lydia ay nag-isip kung ano ang pinakamasarap na panghimagas na ihahain, may isang mas malaking network na gumagalaw sa likod ng lahat. Isang lihim na laksang tahimik na kumikilos na hindi nakikita at hindi naririnig. Dahil ang pagharap kay Sofia Reyes ay hindi lang basta isang usapan sa hapagkainan. Ito ay isang operasyon. At ang bawat operasyon ay nangangailangan ng pundasyon. Isang pundasyong matibay na binuo sa katotohanan. Ang unang haligi ng pundasyong iyon ay si Atty. Pat Ramirez. Pagkatapos ng aming pag-uusap, hindi lang siya basta nagbigay ng impormasyon at tumalikod. Iyon ay hindi ang estilo ni Atty. Pat. Agad siyang kumilos. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, dahan-dahan niyang binalikan ang mga pamilyang nabiktima ni Sofia. Una, ang pamilya sa Phoenix. Pagkatapos, ang pamilya sa Nashville. Ngayon, kailangan niyong maintindihan ang pinakamalaking sandata ng mga manlolokong tulad ni Sofia ay ang kahihiyan ng kanilang mga biktima. Ang hiya. Mas gugustuhin pa ng isang pamilya na lunukin ang pagkalugi ang pagkawala ng 20 milyong piso kaysa tumayo sa publiko at aminin na sila ay naloko. Na sila ay naging tanga. Ginamit ni Sofia ang kanilang dangal laban sa kanila. Kaya ang trabaho ni Atty. Pat ay napakadelikado. Kailangan niyang kausapin ang mga taong ito ng may respeto, ng may pag-unawa. Kailangan niyang iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa.
At si Attorney Pat ay napakagaling sa ganoong bagay. Pinaliwanag niya na mayroon ng bagong target. Ang aking anak. Ang aking pamilya. At sa pagkakataong ito, may pagkakataon silang makakuha ng hustisya. Hindi lang para sa kanilang nawalang pera kundi para sa kanilang nasirang tiwala. Sa una, nag-alinlangan sila. Natural lang iyon. Ayaw na nilang balikan ang masakit na alaala. Pero si Attorney Pat ay mapilit. Mapanghikayat. At pagkatapos ng ilang araw na pag-uusap parehong pamilya ay sumang-ayon. Sumang-ayon silang makipagtulungan. Sumang-ayon silang ibigay ang kanilang testimonya. Ang unang haligi ay nakatayo na. Ang pangalawang haligi naman ay si Mang David Cruz. Habang si Attorney Pat ay abala sa pakikipag-usap sa mga biktima, si David naman ay ginagamit ang kanyang mga lumang koneksyon. Ang mga kaibigan at kasamahan na binuo niya sa loob ng 30 taon sa serbisyo. 3 tawag ang ginawa ng kumperko. Ang una ay sa isang kontak sa loob ng opisina ng piskal. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, ang posibleng kaso ng malawakang pandaraya. Ang pangalawa ay sa isang unit ng Federal Financial Crimes na dati niyang nakasama sa isang malaking operasyon noong 2014 na. Mga taong may kakayahang busisiin ang mga bank account sa buong mundo. At ang pangatlo ang pinakamahalaga sa lahat. Ang tawag na ito ay para sa isang taong hindi mo makikita sa mga dyaryo. Isang taong hindi mo maririnig sa balita. Isang taong ang trabaho ay hanapin ang mga bagay na ayaw mapahanap. Ang pangalan niya ay Mang Tomas Lopez. Si Mang Tomas, sa loob ng 20 taon, ay gumawa ng mga investigasyon na hindi kailanman nailista sa anumang opisyal na rekord. Siya ang tipo ng taong gumagalaw sa dilim tahimik, hindi kapansin-pansin. Siya ang huling taong tatawagan mo kapag wala nang ibang makahanap ng sagot. Ang utos sa kanya ni David ay simple lang, hukayin ang lahat. Lahat ng impormasyon tungkol kay Sofia Reyes. Bawat bank account. Bawat peking pangalan. At ang pinakamahalaga bawat kasabwat. Sa loob ng 10 araw, iyon ang ginawa ni Mang Tomas. Naghukay siya. Naghalungkat. At ang kanyang natagpuan ang nagbigay sa amin ng aming pinakamalaking alas. Natagpuan niya ang kasabwat. Ang taong nasa likod ng lahat. Ang totoong utak ng operasyon. Isang lalaking nagngangalang Garrett Santos. 44 na taong gulang, nakabase sa Atlanta, at may listahan ng mga kaso na sa tabi nito. Ang mga ginawa ni Sofia ay parang laro lang ng bata. Ayon kay Mang Tomas, si Garrett ang arkitekto. Si Sofia ang instrumento lamang. Si Garrett ang naghahanap ng mga target. Mga pamilyang mayaman, may reputasyon, at may kahinaan. Siya ang bumubuo ng profile, nag-aaral sa bawat miyembro ng pamilya. Siya ang nagmamanman sa operasyon habang nangyayari ito at siya ang namamahala sa pera kapag ito ay nakuha na. At hindi lang 2 pamilya ang kanilang nabiktima. 7 pamilya sa 5 magkakaibang estado. Isang malawakang operasyon ng panloloko. At ang pinakamaganda sa lahat. Nasa kay Mang Tomas ang lahat ng ebidensya. Ang paper trail. Bawat resibo, bawat bank transfer, bawat mensahe. Lahat ng ito. Ang pangalawang haligi ay matibay na ring nakatayo. Kaya habang si Manang Lydia ay naghahanda ng inihaw na baka, habang si Carlo ay walang kamalay-malay na naghahanda para ipakilala ang kanyang minamahal, kami-kami ay naghahanda ng isang bitag. Isang bitag na hindi lang para kay Sofia Reyes, kundi para sa buong network na nasa likod niya. Ang pananghalian sa linggo ay hindi na lang isang salo-salo. Ito na ang magiging entablado. At ang lahat ng aming mga aktor ay handa na sa kanilang papel. Bumalik tayo sa pananghalian. Ang lahat ay nasa kani-kanilang pwesto. Ang inihaw na baka ay unti-unting lumalamig sa mga plato. Ang kwentuhan ay nagpapatuloy. At ako ay gumaganap sa aking papel. Sa ilalim ng mesa, mahigpit kong hawak ang panyong ibinigay ng aking anak. Ang init ng aking kamay ay nagpapainit sa papel. Ang 4 na salitang nakasulat doon ay parang nagliliyab sa aking isipan. Tatay, mandaraya po siya. Pero sa ibabaw ng mesa ako ay isang ama. Isang ama na medyo nalilito, medyo natutuwa, at medyo nabibigla sa mga plano ng kasal ng kanyang nag-iisang anak. Ngumingiti ako sa tamang pagkakataon. Tumatango ako kapag may sinasabi si Sofia tungkol sa mga bulaklak.
Nagtatanong ako ng mga simpleng tanong tulad ng, saan ba maganda ang lugar na yon? Sa labas, ako ay si Mang Lito Mercado, ang mapagmahal na ama. Pero sa loob ng aking isipan ako ay si Lito Mercado, ang investigador. At nasa gitna ako ng isang operasyon. Bawat ngiti ni Sofia, bawat galaw niya ay sinusuri ko. Kinikilatis. Tinitigan ko ang aking anak, si Carlo, na nakaupo sa tapat ko. At sa sandaling iyon, habang hawak ko ang kanyang babala, mas naging malinaw ang lahat. Nakita ko na siya ng mas malinaw kaysa dati. Ang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi iyon ang ekspresyon ng isang binatang bulag sa pag-ibig. Hindi. Nakita ko na ang ganoong klaseng tingin dati, sa mga taong sa pilitang gumaganap sa isang papel. Iyon ay ang ekspresyon ng pagtitiis. Ang maingat at kontroladong mukha ng isang tao na alam ang katotohanan, ngunit kailangang magpanggap para sa isang mas malaking dahilan. Ang kanyang tiyan ay siguradong puno ng kaba, pero ang kanyang mukha kalmado. At doon sa gitna ng lahat ng tensyon, isang pakiramdam ang nanaig sa aking dibdib. Pagmamalaki. Isang tahimik, ngunit napakalaking pagmamalaki para sa aking anak. Hindi siya naging biktima na naghihintay lang na sagipin. Hindi. Siya ay naging kasama ko sa laban na ito. Ginawa niya ang pinakamatalinong bagay. Nagpanggap siya, nakarating siya sa hapagkainan, at ipinasa niya ang mensahe sa taong alam niyang makakatulong sa kanya. Gaano na kaya katagal? Ilang araw? Ilang linggo? Gaano na katagal niyang dinadala ang bigat na ito ng mag-isa? Ang bigat ng pag-alam na ang babaeng ipinakilala niya sa kanyang mga magulang, ang babaeng minahal niya ay isang manloloko. Ang hirap noon. Ang sakit. Pero wala akong ipinakitang kahit ano sa kanya. Walang tango. Walang kindat. Dahil si Sofia ay napakagaling magbasa ng mga tao. At ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Ako ang kanyang target. Ako ang isda na kailangan niyang bingwitin. At nagsimula na siyang mamingwit ulit. Mang Lito, sabi niya, at ang kanyang boses ay bumalik sa usapan tungkol sa pera. Binalik niya ang usapan sa direksyon na gusto niya, na parang isang kapitan ng barko na bumabalik sa tamang kurso. Alam ko po na malaking halaga ang 25 milyong piso, sabi niya, na may kasamang pag-unawa sa kanyang tono. Gusto ko lang po malaman niyo na pinag-isipan po namin ito ni Carlo ng mabuti. Hindi po ito isang biglaang desisyon. Nakikita ko nga, Sofia, sagot ko, sa pinakamainit na boses na kaya kong gawin. Mukha ka namang isang babaeng maalalahanin. Ngumiti siya. Isang ngiting pinag-aralan. Kailangan na po kasing magbigay ng deposito para sa venue sa loob ng susunod na 30 araw, kaya medyo mahalaga po ang timing. Ayan na. Ayan na ang taktika. Ang timeline. Ang 30 araw. Isang paraan para lumikha ng pagkaapurahan nang hindi nagmumukhang atat na atat. Isang banayad na pressure na binalot sa matatamis na salita. Nakita ko na ang ganitong taktika dati. Paulit-ulit. Sa isang kaso ng investment scam noong 2009. Ibang tao, ibang sitwasyon pero parehong-parehong arkitektura ng panloloko. Tumingin sa akin si Manang Lydia. Ang aking asawa. Tahimik siya sa loob ng ilang minuto. At para kay Lydia, ang pananahimik ay katumbas na ng pagsigaw. Kilalang-kilala niya ako. Alam niyang may mali. Alam niyang may hindi tama sa buong sitwasyon na ito. Ang kanyang tingin sa akin ay isang buong usapan. Isang tingin na nagsasabing, Lito, ano ang nangyayari? Magsalita ka. Pero hindi pa oras. Hindi pa. Ibinaling ko ang aking atensyon pabalik kay Sofia. Ipinagkrus ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa, isang senyales ng pagiging bukas at tapat. Binigyan ko siya ng ngiti. Ang ngiting ginamit ko sa daan-daang interogasyon. Isang ngiting nakakawala ng depensa. Isang ngiting nagpaparamdam sa iyo na ligtas ka. Sofia, sabi ko. Bago natin pag-usapan ang mga numero, gusto ko sanang malaman pa ang tungkol sa iyo. Sa iyong pamilya, sa iyong pinagmulan. Iniliko ko ng bahagya ang aking ulo. Pagbigyan mo na ang isang matandang tulad ko. Isang simpleng tanong. Isang tanong na inaasahan mula sa isang magiging biyenan. Isang tanong na puno ng pag-aalala at interes. Pero para sa akin, iyon ay hindi isang tanong. Iyon ay isang bala. Isang bala na ipinutok ko ng direkta sa kanyang depensa. Nanatili ang ngiti sa kanyang mukha.
Hindi ito nagbago. Pero isang bagay sa likod ng kanyang mga mata, isang bagay na napakaliit, napakabilis ang nagbago. Isang kislap. Isang pag-recalibrate. Halos hindi mo mapapansin. Pero sa 32 taon iyon lang ang hinahanap ko. At nakita ko ito. At sa dulong bahagi ng mesa, nakita kong dahan-dahang inabot ni David ang kanyang baso ng iced tea. Iyon ang kanyang senyas. Nakita rin niya. Ang unang bitak sa perpektong maskara ni Sofia Reyes. Nakataas ang aking kilay, naghihintay ng sagot sa aking simpleng tanong. Pagbigyan mo na ang matanda, Sofia. Magkwento ka tungkol sa pamilya mo. Ibinuka ni Sofia ang kanyang bibig para sumagot. Sigurado akong mayroon na siyang handang kwento. Isang kwento tungkol sa isang simpleng pamilya, marahil sa probinsya. Isang kwentong nakakaantig, na magpapalambot sa puso ng sinumang makakarinig. Pero bago pa man may lumabas na salita sa kanyang bibig. Biglang umugong ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang maikling, ngunit malakas na tunog na bumasag sa katahimikan. Parang isang reflex, agad niyang sinulyapan ito. Isang pagkakamali. Isang pagkakamaling ginagawa ng kahit na sinong sanay na sa teknolohiya. At sa kalahating segundo na yon, bago niya ito mabilis na itinaob, nakita ko. Nakita ko ang screen. Hindi isang pangalan ng kontak ang nakalagay. Kundi isang numero. Isang numero na pamilyar sa akin. Napakapamilyar. Dahil 3 araw pa lang ang nakalipas matapos ibigay sa akin ni Mang Tomas Lopez ang lahat ng kanyang natuklasan, ipinadala sa akin ni Atty. Pat Ramirez ang isang listahan. Isang listahan ng lahat ng numerong may koneksyon sa network ni Sofia Reyes at Garrett Santos. At ang numerong nasa screen ng telepono ni Sofia, ang numerong tumatawag sa kanya sa gitna mismo ng aming pananghalian, ay nasa listahan na iyon. Ang ibig sabihin noon ay simple lang. Mayroon siyang kasabwat sa labas. Isang taong nagmumonitor sa pag-usad ng deal na ito. Isang project manager, kung tawagin, na tinitingnan kung maayos ba ang takbo ng kanyang proyekto. Si Sofia Reyes ay hindi nag-iisa. At sa sandaling ito, nakikipag-ugnayan siya sa kanyang amo. Ngunit narito ang isang bagay na hindi niya alam. Ang numerong iyon ay hindi na konektado sa taong inaasahan niya. Dahil ang may-ari ng numerong iyon si Garrett Santos, ang arkitekto, ang utak ng lahat, ay kasalukuyang nakaupo sa isang interrogation room sa Atlanta. Inaresto siya bandang 11:30 kaninang umaga. Batay sa isang lumang kaso ng pandaraya na aksidenteng ipinaalala ni Mang Tomas sa mga pulis doon 6 na araw na ang nakalipas. Isang napakagandang serbisyo. Si Garrett Santos ay hindi na makakasagot sa anumang tawag. Hindi na mula pa kaninang umaga. Kaya sino o ano ang nasa kabilang linya? Iyon ay isang tanong na alam ko ang sagot. Ang numerong iyon ay minomonitor na ngayon. Isang bitag sa loob ng isang bitag. Kinuha ko ang aking baso ng alak. Dahan-dahan akong sumimsim, pinapakita na ako'y kalmado at walang pakialam sa pagkaantala. Ibinaba ko ang baso. Ayos lang ba ang lahat, Sofia? Tanong ko sa pinakamagiliw na paraan. Agad niyang ibinalik ang kanyang ngiti. Makinis. Walang bakas ng anumang pagkataranta. Napakagaling. Talagang napakagaling niya. Ayos lang po, Mang Lito, sagot niya na parang wala lang. Kapatid ko lang po. Alam niyo na nangungumusta. Kapatid. Isang kapatid na babae. Umiti ako. Isang ngiting malungkot. Dahil sa lahat ng impormasyong hinukay ni Mang Tomas tungkol sa kanya, sa lahat ng detalye ng kanyang buhay, isang bagay ang sigurado. Si Sofia Reyes ay nag-isang anak. Wala siyang kapatid. Ayan na. Ang pangalawang bitak. Isang kasinungalingan na sinabi niya ng walang pag-aalinlangan sa harap mismo namin. Tumingin ako sa dulong bahagi ng mesa. Si David. Nakaupo pa rin siya ng tahimik, pero nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Nakita rin niya. Narinig din niya. Ang bitag ay unti-unti nang sumasara. At si Sofia ay nasa gitna nito, walang kamalay-malay. Akala niya siya ang mangingisda. Hindi niya alam na matagal na siyang naging isda. At ang bingwit ay malapit ng hilahin. Kailangan ko na lang ng huling galaw. Isang huling pagtatanghal para tapusin ang lahat. Itinaas ko ang aking kamay na parang may biglang naisip. Alam nyo, sabi ko sa lahat ng nasa mesa.
Sa tingin ko, ang okasyong ito ay nangangailangan ng isang bagay na mas espesyal kaysa sa alak. Umiti ako ng malapad. Mayroon akong isang bote sa aking opisina, isang bote ng bourbon na matagal ko nang itinatago para sa isang tunay na espesyal na okasyon. Tumingin ako sa paligid. Kay Manang Lydia. Kay Carlo. At lalo na kay Sofia. At sa tingin ko kwalipikado ang araw na ito, hindi ba? Si Manang Lydia, tinitigan ako ng masusi. Ang tingin ng isang asawang alam na may binabalak ang kanyang mister. Si Carlo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Kumakapit sa bawat salita ko. At si Sofia, ngumiti ng matamis. Naku, Mang Lito, huwag na po kayong mag-abala. Hindi, sabi ko. Igigit ko. At pagkatapos ang huling piraso ng plano. Tumingin ako kay David. Kumpere, sabi ko. Tulungan mo naman akong dalhin dito, pwede ba? Medyo masama ang pakiramdam ng likod ko ngayong linggo. Ang likod ni David ay mas malakas pa sa likod ng isang kalabaw. Alam niya iyon. Alam ko iyon. Pero tumayo siya, mabagal, na parang isang matandang kaibigan na tumutulong. Sige, pare, sabi niya habang umaarte na medyo nahihirapan. At habang sinusundan niya ako palabas ng kainan, palayo sa paningin ni Sofia. Alam naming pareho na malapit na ang katapusan ng laro. Dahan-dahan kaming lumabas ni David sa kainan. Umalis kami sa mesa, palayo sa mga mata ni Sofia na siguradong nakatutok sa akin, naghihintay sa susunod kong gagawin. Naglakad kami patungo sa aking silid-aralan, na parang walang espesyal na nangyayari. Masama nga ang likod ko, sabi ko kay David, habang pabagsak akong umupo sa isang silya. Hinablot ko ang aking telepono mula sa aking bulsa. Ang aking kamay ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot kundi sa kaba ng isang mangangaso bago ang kanyang huling paghagis. Nag-type ako. Mabilis. 3 salita lang. Table is set. Iyon ang hudyat. Ang senyas na handa na ang lahat. Ang lahat ng mga piraso sa malaking chessboard na ito ay nasa tamang posisyon. Ang mga ahente sa labas na naghihintay na parang mga agila. Si Attorney Pat sa telepono kasama ang mga biktima. Si Mang Tomas kasama ang lahat ng ebidensya. At si David narito kasama ko. Nagbuntong hininga ako, nakatuon sa aking telepono. Tapos na yon, sabi ko kay David habang ibinabalik ang telepono sa aking bulsa. Ang mensahe ay naipadala na. Tumango lang si David. Alam niya kung ano ang ibig sabihin noon. Alam niya na ang mahabang paghihintay ay malapit nang matapos. Bumalik kami sa kainan. Naramdaman ko agad ang pagbabago sa silid. Si Manang Lydia ay bumalik mula sa kusina, may dala ng mga baso. Si Carlo ay nagre-refill ng pitzel ng tubig. Si Sofia naroon pa rin siya, nakaupo ng mag-isa sa gitna ng mesa. Ngunit may napansin ako. Ang kanyang telepono. Hindi na ito nakaharap pababa. Nasa kamay na niya ito. At hindi niya ito itinago nang marinig niya ang aming yabag. Ito ay isang maliit na detalye, pero sa mundong ito ng mga detalyeng pinag-aralan ang mga maliit na bagay ang nagbubunyag ng lahat. Inilapag ko ang bote ng bourbon sa mesa. Isang magandang bote, mamahalin. Ang tamang paraan para tapusin ang isang pagtatanghal. Nagsalin ako ng 4 na baso. Hindi kaunti. Tapat pa rin ako sa aking pagiging ama. Kailangan niyang maramdaman na siya ay kabilang pa rin. Na wala pang nangyayari. Ipinasa ko ang mga baso sa bawat isa. Kay Manang Lydia. Kay Carlo. At kay Sofia. Dumapo ang aming mga tingin. At nagtaas ako ng aking baso. Para kay Carlo, sabi ko, ang aking mga mata ay nakatuon sa aking anak. Ang aking puso ay puno ng pagmamahal. Tunay na pagmamahal. Walang halong kahit ano. At para sa mga bagong simula. Uminom kaming lahat. Pati si Sofia. Uminom siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang kanyang balikat ay tila mas relax na. Malapit na siya. Nararamdaman niya. Ang pagiging ama, ang mainit na pagbati, ang mamahaling Bourbon. Ito ang mga palatandaan na sinanay siyang basahin. Ang mga huling senyas na nagsasabing malapit na ang pera. Malapit na ang tagumpay. Hindi niya alam na sa labas ng aking bahay, 2 kalye ang layo ay may nakaparadang sasakyan. Sa loob niyon ay 2 ahente ng federal. Isang kinatawan mula sa opisina ng piskal.
At si Mang Tomas Lopez kasama ang isang hard drive na naglalaman ng 7 kaso ng dokumentasyon sa pananalapi. Hindi niya alam na si Atty. Pat Ramirez sa eksaktong sandaling ito ay nasa isang video call kasama ang pamilyang Colin mula sa Phoenix at ang pamilyang Merritt mula sa Nashville. Mga pamilyang pumirma ng kasunduan sa kooperasyon 48 oras na ang nakalipas. Hindi niya alam na ang numerong tinetext niya buong hapon si Garrett Santos, ang kanyang partner, ang kanyang arkitekto ay kinuha na ng pulis sa Atlanta bandang alas 11:30 kaninang umaga. Batay sa isang utos na ipinagkaloob ni Mang Tomas 6 na araw na ang nakalipas. Si Garrett Santos ay hindi na sumasagot sa telepono mula pa kaninang almusal. Inilapag ko ang aking baso ng bourbon. Ipinagkrus ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. At tiningnan ko si Sofia Reyes. Nakaamoy ako ng tamis. Ang tamis ng kabalintunaan. Nakatitig ako sa kanya na may parehong kalmado, walang pagmamadali na ekspresyon na ginamit ko sa bawat mahalagang interview sa loob ng 32 taon ng aking karera. Sofia, sabi ko. Ang aking boses ay mahinahon. May utang akong paumanhin sa'yo. Nagkunwari siyang nagulat. Ang kanyang mga mata ay lumaki ng bahagya. Para saan po? Para sa hindi pagiging lubos na tapat sa'yo ngayong araw. Huminto ako. Alam mo, sinabi ko sa'yo na ako ay retirado na. Tumingin siya sa akin. Totoo iyon. Pero hindi ko binanggit na ang pagreretiro para sa isang tulad ko ay isang medyo relative na konsepto. Nagkaroon ng kaunting pagbabago sa likod ng kanyang mga mata. Halos hindi napapansin. Ang unang bahid ng pangamba. Hindi ko po maintindihan, sabi niya, pilit na tumatawa. Hayaan mong tulungan kita, sabi ko ng magiliw. Phoenix, Arizona. 2 taon na ang nakalipas. Ang pamilyang Colin. 20 milyong piso ang hiningi. Natigil ang kasal. Pinanood ko ang kanyang mukha. Nashville, Tennessee, 32 buwan bago yon. Ang pamilyang Merritt. Magkatulad na sitwasyon, ibang pangalan ang ginamit. Iniliko ko ng bahagya ang aking ulo. Gusto mo bang ipagpatuloy ko pa? Dahil si Mang Tomas napakabusisi niya, nakakapagod. Ang mesa ay ganap na tahimik. Ang mukha ni Sofia. At gusto kong bigyan siya ng buong kredito dito dahil talagang pambihira siya. Napanatili niya ang kanyang pagiging kalmado sa loob ng halos 4 na segundo. Isang napakatagal na panahon kapag ang bawat salitang narinig mo ay parang pader na lumalapit. 4 na segundo ng halos nakakagulat na katahimikan. At pagkatapos ang maskara ay nabasag. Hindi sa dramatikong paraan. Hindi tulad sa mga pelikula na may luha o sigawan. Mas tahimik pa doon. Nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Nawala ang init na parang kulay na nauubos sa malamig na tubig. Ang natira ay isang bagay na patad. Mapagmasid. At ganap na naiba mula sa anumang ipinakita niya sa amin buong hapon. Ang tunay na Sofia Reyes saglit na lumitaw. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niyo. Si Garrett Santos, putol ko sa kanya. Inaresto sa Atlanta bandang 11:15 ngayong umaga. Sabi ko yun na parang nagbabasa ng taya ng panahon. Kalmado. Totoo. Hindi may iwasan. Ang numero na ginagamit niya para makipag-ugnayan sa iyo, na tinetext mo simula nang umupo ka dito ay minomonitor na simula pa noong Miyerkules. Huminto ako. Ang kapatid mo kung tawagin mo siya. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamalalim na katahimikan na narinig ko sa loob ng sarili kong tahanan. Dahan-dahang ibinaba ni Carlo ang kanyang baso ng tubig. Napakatahimik na umupo si Manang Lydia, ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang, na may tahimik na bakal na pagtitimpi ng isang babaeng nagpalaki ng isang mabuting anak at nagtiwala sa kanyang asawa. At ngayon ay nakikita niya ang parehong pamumuhunan na nagbubunga. Tumingin sa akin si Sofia ng matagal. Tinitimbang. Sinusukat ang distansya mula sa kanyang kinaupuan patungo sa lahat ng posibleng labasan. May 2 ahente sa labas, sabi ko, na parang nagbibigay ng tulong. Sa teknikal, nasa bahay sila dahil sa imbitasyon ko. Kaya sa ngayon, ito ay isang sosyal na okasyon pa rin. Bahagya akong sumandal. Magbabago iyan sa sandaling tumayo ka ng walang pahintulot. Hindi siya tumayo. Inabot ko ang aking bulsa ng jacket at inilapag sa mesa ang isang dokumento. Isang cooperation agreement na inihanda ng opisina ng piskal.
Nakaprint na ang kanyang pangalan sa itaas. 7, sabi ko. Ang pamilyang Colin ay nawalan ng kanilang retirement savings. Ang pamilyang Merritt nagkaroon ng malubhang problema ang kanilang anak. Nabasa ko na ang lahat ng file. Tinitigan ko siya sa mata. Upo ka dito, pipirmahan mo ito, at ibibigay mo sa piskal ang lahat tungkol sa operasyon ni Garrett Santos. Bawat pangalan, bawat account, bawat target na ibinigay sa iyo. At bilang kapalit, seryosong isasaalang-alang ng piskal ang iyong kooperasyon kapag dumating na ang panahon. Umupo ako. Oh, hindi ka pipirma. At gagawin natin ito sa ibang paraan. Pareho lang sa akin, sa totoo lang. Tiningnan ni Sofia ang dokumento. Tiningnan niya ako. Tiningnan niya ulit ang dokumento. At pagkatapos ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tumawa siya. Isang maikli, mahinang tawa. Halos may paghanga. Gaano na po katagal? Tanong niya. 3 linggo, sabi ko. Tumango siya ng dahan-dahan, na parang isang profesional na kumikilala sa isa pang profesional. Pagkatapos ay kinuha niya ang panulat na inilagay ko sa tabi ng dokumento, at pinirmahan niya ito. Ang mga ahente ay pumasok sa pintuan 11 minuto pagkatapos noon. Si Manang Lydia ay ginawan sila ng kape, dahil si Manang Lydia ay gagawa ng kape ang kahit sino, sa anumang sitwasyon. At iyon ang isa sa 10,000 dahilan kung bakit ko siya mahal sa loob ng 35 taon. Naghintay si Carlo hanggang sa makaalis na si Sofia bago siya nagsalita. Naupo siya sa tapat ko sa tahimik ng mesa, ang panghimagas ay hindi nagalaw, ang bote ng bourbon ay nakabukas pa rin. At tumingin siya sa akin na may ekspresyon na dadalhin ko sa buong buhay ko. Paano niyo po nalaman? Tanong niya. Bago ko po kayo binigyan ng sulat, alam niyo na po, hindi ba? Sabi ko. Gaano na po katagal? 3 linggo. Tahimik siya sandali. Pwede niyo naman po akong sabihan. Pwede naman, sabi ko. Pero kung sinabi ko, kailangan mong magpanggap ng 3 linggo imbes na isang hapon lang. At ginawa mo iyon ng mahusay sa pagitan natin. Ang composure ng iyong inatiyak na hindi iyo. Tumingin siya sa ibaba ng mesa. Nang tumingin siya ulit, ang kanyang mga mata ay may bahid ng pamumula sa gilid. Hindi dahil sa lungkot sa tingin ko. Kundi dahil sa kakaibang pagod at ginhawa ng isang pasaning sa wakas ay ganap ng nabitawan. Akala ko po talaga nagsimula siya. Alam ko, sabi ko. Sa loob ng 6 na linggo, totoong-totoo akong naniwala. Alam ko po, anak, tumango siya. Nilunok niya ang kanyang lalamunan. Pinagsama niya ang kanyang sarili gamit ang tahimik na dignidad ng isang binatang pinagmamalaki ko ng lubos. Si David, mula sa sulok ng silid, ay iniangat ang kanyang baso ng bourbon. Para sa kaalaman ninyo, sabi ni David sa mabagal na tono ng isang taong naghihintay buong hapon para sabihin ang isang bagay. Masarap ang tupa. May sense. Sabi nila, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang mabuhay ng maayos. Sa aking paggalang, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang 32 taon ng karanasan, isang kaibigan na hindi mabasa ang mukha, isang kasunduan sa piskal, at ang talino na imbitahan ang tamang mga tao sa pananghalian sa linggo. Ang testimonya ni Sofia Reyes ang nagpabagsak sa isang 7 estado na operasyon. Si Garrett Santos ay nahatulan ng 14 na taon. 3 karagdagang kasabwat ang nahatulan. Ang pamilyang Colin ay nabawi ang 60% ng kanilang nawala sa pamamagitan ng pag-agaw ng ari-arian. Ang pamilyang Merritt ay naabisuhan, at sabi sa akin, ang kanilang anak ay mas mabuti na. Si Carlo naman, sa kanyang bahagi, ay naglaan ng 6 na buwan na walang dating. Matalinong bata. At tuwing linggo, nang walang paglihis, patuloy pa rin ang pagluluto ni Lydia ng inihaw na tupa. Ilang tradisyon, pagkatapos ng lahat, ang sulit ipagtanggol. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pag-click sa like button at pag-subscribe para sa mas marami pang totoong, hilaw, at kwentong pampamilya. At tulad ng lagi, salamat sa pagiging bahagi ng aming sphere. Natapos na ang pagdiriwang. Natapos na ang aking maliit na pagtatanghal. Ang baso ng bourbon ay nakalapag na sa mesa. Tahimik na. Ang dating mainay na paligid ay napalitan ng isang katahimikan na puno ng bigat. Tumingin ako kay Sofia. Hindi na niya hawak ang kanyang telepono. Hindi na siya tinitingnan ang screen na parang may inaasahang sagot.
Ang kanyang buong atensyon ay nasa akin na ngayon. Ang maskara ng kaswal na pagkagulat at pagiging inosente ay unti-unting naglalaho. Nasa kanya na ang mga mata ng isang propesyonal. Isang tao na alam na ngayon na siya ay napasok sa isang sitwasyon na hindi niya inaasahan. Uminom ako ng kaunting tubig. Kailangan ko ng malinaw na boses. Malinaw na pag-iisip. Sofia, sabi ko, ang boses ko ay mahinahon, ngunit may dalang hindi maikakailang otoridad. Ang otoridad ng isang taong nakakita na ng lahat ng ito. Mayroon akong utang na paumanhin sa'yo. Nagkunwari siyang nagtaka. Ang kanyang mga mata ay lumaki ng bahagya, isang ekspresyon na sinanay niyang gamitin. Para saan po iyon, Mang Lito? Ang tanong niya, ang kanyang boses ay malambing pa rin, ngunit may bahid na ng pag-aalangan. Para sa hindi pagiging lubos na tapat sa'yo ngayong araw, sabi ko. Huminto ako. Binigyan ko ng oras ang aking mga salita na lumubog sa kanya. Alam mo, sinabi ko sa'yo na ako ay retirado na. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata. Totoo iyon. Pero hindi ko nabanggit na ang pagreretiro para sa isang tulad ko ay isang medyo relative na konsepto. Nakita ko ang pagbabago sa kanya. Sa likod ng kanyang mga mata. Isang munting pagbabago halos hindi mapansin. Parang isang kislap lamang. Ang unang bahid ng tunay na takot. Ang kanyang pagiging kalmado ay nagsimulang mabura. Hindi ko po masyadong maintindihan, sabi niya, pilit nang umingiti. Ngiting hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Hayaan mong tulungan kita, sabi ko, at ang boses ko ay naging mas seryoso, ngunit nanatiling kalmado. Phoenix, Arizona. 2 taon na ang nakalilipas. Itinuro ko ang kanyang direksyon. Ang pamilyang Colin. Humingi ka ng 20 milyong piso. Bigla, ang kanyang paghinga ay bahagyang bumilis. Ang ngiti ay nawala. Nawala na. Ang kasal ay natigil. Ang pera hindi na naibalik. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Ang dating makinis at mapagpakumbabang ekspresyon ay napalitan ng isang bagay na mas matalas. Mas kalkulado. Nashville, Tennessee, patuloy ko. 32 buwan bago iyon. Ang pamilyang Merritt. Magkatulad na sitwasyon. Ibang pangalan ang ginamit mo noon, hindi ba? Nagpatuloy ako, ang bawat salita ay parang maliliit na bato na bumabagsak sa isang bintanang bubog. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ko, Sofia? Dahil napakabusisi ni Mang Tomas Lopez. Hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng detalye. At sa totoo lang, ang kanyang pagiging maselan ay nakakapagod. Ang mesa ay ganap na tahimik. Ang hangin ay tila nahihirapan ng pumasok sa aming mga baga. Ang mukha ni Sofia. Pinagmasdan ko siya. Alam kong ito ang kanyang pinakamalakas na sandali. Ang pagpapanatili ng kontrol kahit na ang mundo niya ay bumabagsak. At sa loob ng halos 4 na segundo nagawa niya yon. 4 na segundo ng halos nakakagulat na katahimikan. Parang isang estatwa. Ngunit pagkatapos nabasag ang maskara. Hindi sa malaking sigawan o dramatiko. Mas tahimik pa roon. Ang dating kulay sa kanyang mga mata ay tila naubos. Nawala ang init na yon na parang kulay na nauubos sa malamig na tubig. Ang natira ay isang bagay na patad. Mapagmasid. At ganap na naiba sa kung sino man ang ipinakita niya sa amin buong hapon. Ang tunay na Sofia Reyes ay nagpakita. Saglit. Hindi sinasadya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niyo ang simulang sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig na ngayon. Si Garrett Santos, putol ko sa kanya, ang aking boses ay malumanay pa rin, ngunit may tunog na hindi matitinag. Inaresto siya sa Atlanta bandang 11:15 ng umaga kanina. Sinabi ko yun na parang nagbabasa lang ng taya ng panahon. Kalmado. Totoo. Hindi may iwasan. Ang numero na ginagamit niya para makipag-ugnayan sa iyo, na tinatawagan mo mula pa kanina, na tinetext mo simula nang umupo ka dito ay minomonitor na namin simula pa noong Miyerkules. Huminto ako. Nagbigay ako ng puwang para lumubog ang impormasyon. Ang kapatid mo kung tawagin mo siya. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamalalim na katahimikan na narinig ko sa buong buhay ko. Sa loob ng sarili kong bahay. Sa aking tabi, naramdaman ko ang dahan-dahang pagbaba ng baso ng tubig mula sa kamay ni Carlo. Narinig ko ang banayad nitong pagdampi sa mesa. Si Manang Lydia naman, nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang,
ang kanyang mukha ay tahimik, ngunit may matibay na paninindigan ng isang ina na alam na ang kanyang anak at ang kanyang asawa ay nasa tamang landas. Si Sofia tumingin siya sa akin. Matagal. Sinusukat niya ang distansya. Tinitimbang ang bawat posibilidad. Ang bawat daan palabas. May 2 ahente sa labas, sabi ko, na parang nagbibigay lang ng dagdag na impormasyon. Sa teknikal, nandyan sila dahil sa imbitasyon ko. Kaya sa ngayon, ito ay isang sosyal na okasyon pa rin. Bahagya akong sumandal. Pero magbabago iyan sa sandaling tumayo ka ng walang pahintulot. Hindi siya tumayo. Dahan-dahan kong inabot ang aking bulsa ng jacket. At sa gitna ng hapagkainan, inilapag ko ang isang dokumento. Isang kasunduan para sa kooperasyon na inihanda ng opisina ng piskal. Ang kanyang pangalan ay nakaprint na sa itaas. 7, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at matatag. 7 na ang mga kaso. Ang pamilyang Colin ay nawalan ng kanilang ipon para sa pagreretiro. Ang anak ng pamilyang Merritt nagkaroon siya ng matinding problema. Nabasa ko na ang lahat ng file. Tinitigan ko siya sa mata. Hindi ako kumukurap. Upo ka dito. Pipirmahan mo ito. At ibibigay mo sa piskal ang lahat ng impormasyon tungkol sa operasyon ni Garrett Santos. Bawat pangalan. Bawat account. Bawat target na ibinigay sa'yo. At bilang kapalit gagawin ng piskal ang lahat ng makakaya niya para isaalang-alang ang iyong kooperasyon kapag dumating na ang panahon. Umupo ako. Hinayaan kong bumagsak ang bigat ng aking mga salita. O hindi ka pipirma. At gagawin natin ito sa ibang paraan. Mas komplikado. Pero sa totoo lang, pareho lang din sa akin. Ang resulta ay pareho. Tiningnan ni Sofia ang dokumento. Tiningnan niya ako. Tiningnan niya ulit ang dokumento. At pagkatapos ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tumawa siya. Isang maikli, mahinang tawa. Halos may halong paghanga. Parang isang profesional na kumikilala sa husay ng kanyang kalaban. Gaano na po katagal? Tanong niya, ang kanyang boses ay may bagong tono na. Isang tono ng pagtanggap. 3 linggo, sagot ko, tapat. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dokumento sa harap niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang panulat na inilagay ko sa tabi nito. At pinirmahan niya ito. Pinirmahan niya ang papel. Isang simpleng kilos. Isang pirma lamang. Ngunit sa likod ng kilos na iyon, isang buong imperyo ng panloloko ang nagsimulang gumuho. Tumahimik sandali ang lahat. Ang tunog ng panulat ni Sofia sa papel ay tila isang malakas na dagundong sa aming tahanan. Ang aking puso ay bumigat, hindi sa galit, kundi sa bigat ng katotohanang kailangang gawin ito. Tinulak ko ang kasunduan sa kanyang direksyon. Nakalimbag na ang kanyang pangalan sa itaas. Ang kanyang kapalaran nakasalalay sa kanyang desisyon. Alam mo na ang sitwasyon, Sofia, sabi ko, ang boses ko ay kalmado, ngunit may diin. May 2 ahente sa labas. Naghihintay sila. Hindi sila mga pulis lang na magpapasulat sa iyo ng statement. Sila ay mga ahente na handang kumilos. Tiningnan niya ang kanyang pirma. Tiningnan niya ang dokumento. Tiningnan niya ako. Para bang sinusuri niya kung ano ang susunod na mangyayari. Kung ano ang kanyang gagawin. Hindi sila pwede basta-bastang pumasok dito, sabi ko pa, na parang nagbibigay ng payo. Basta't wala kang ginagawang masama ngayon, ito ay nananatiling isang sosyal na okasyon. Isang pambihirang pagbisita. Pumikit siya ng bahagya. Bumuntong hininga. Alam mo, sabi niya, ang boses niya ay mahina na ngayon. Alam ko kung ano ang nangyari sa Phoenix. Alam ko kung ano ang nangyari sa Nashville. Naglakas loob siyang tumingin sa akin. Nakita ko ang listahan ng mga kaso ni Mang Tomas. Hindi ko lang alam kung gaano kabilis. Malapit na kami sa katapusan, Sofia, sabi ko. Malapit na ang pagbagsak ng iyong kasosyo. At gusto naming masiguro na lahat ng kailangan namin ay nasa amin na. Binigyan ko siya ng 2 pagpipilian. At alam kong pipiliin niya ang mas madaling paraan. Mas madaling para sa kanya at mas madaling para sa amin. Pipirmahan mo ito, sabi ko, itinuro ang dokumento. At ibibigay mo sa piskal ang lahat ng impormasyon tungkol sa operasyon ni Garrett Santos. Bawat pangalan. Bawat bank account. Bawat kasabwat.
Bawat target na ibinigay sa'yo. Ang kanyang tingin ay naglakbay sa mga salita sa dokumento. Ang mga pangako. Ang mga kondisyon. At bilang kapalit, patuloy ko, isa sa alang-alang ng piskal ang iyong kooperasyon. Isang malaking bagay sa paglilitis. Makakakuha ka ng mas magaan na parusa. Nagtaas ako ng kilay. O hindi ka pipirma. At gagawin natin ito sa ibang paraan. Mas komplikado. Mas mahaba. Maraming papeles. Maraming paglilitis. Maraming kaso ang isasampa laban sa'yo. Ngunit sa totoo lang, pareho lang din sa akin. Umupo ako ng tuwid. Ang resulta ay pareho. Ang pagbagsak niyong dalawa. Nag-isip siya. Ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa kanina. Wala nang natitirang bakas ng dating ngiti. Wala na ang kaswal na kilos. Narito na ang tunay na Sofia Reyes. Isang babaeng nakipaglaban sa napakaraming sitwasyon, alam niya kung kailan siya kailangang sumuko. Nagpakita siya ng isang maliit na ngiti. Isang tawang nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkadismaya. Gaano na po katagal? Tanong niya, ang boses niya ay may bahid ng respeto, kahit nasa gitna ng lahat ng ito. 3 linggo, sagot ko. Simula nang malaman namin ang tungkol sa'yo. Tumango siya. 3 linggo. 3 linggo na sila pinagmamasdan. 3 linggo na sila binabantayan. Kinuha niya ang panulat. May bigat ang bawat kilos. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Ito ang kanyang huling pirma. Ang kanyang pagpasok sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanata na siya mismo ang nagsulat. Pinirmahan niya ang kasunduan. Sa sandaling iyon, alam ko na tapos na ang pagtatanghal. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto sa labas. Malakas. Hindi na ito ang tahimik na pagpasok ng mga ahente tulad ng dati. Ito ay isang babala na ang laro ay tapos na. Pumasok ang 2 ahente ng federal. Tahimik. Maayos. Nakasuot ng kanilang uniforme. Nakatayo sila sa may pintuan, hindi agad lumapit. Naghihintay ng hudyat. Naglakad si Manang Lydia patungo sa kusina, dala ang isang tray ng kape. Kape. Kahit na sa ganitong sitwasyon, gagawa siya ng kape para sa kahit sino. Iyan ang aking Lydia. Iyan ang dahilan kung bakit siya ang aking buhay. Nagkatinginan kami ni David. Tumango siya. Isang maliit na tango. Tapos na. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang kasunduan ay napirmahan. Ang mga ahente ay naroon. Ang mga bitag ay nasara. Ang huling eksena ng laro ay malapit nang magsimula. At si Sofia nakaupo pa rin siya sa mesa. Tahimik. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa pirma sa papel. Ang kanyang kapalaran. Nakasalalay sa kanyang mga kilos. Ang kanyang pagpunta dito ay tapos na. Ang kanyang pakikipagsapalaran ay malapit nang matapos. 11 minuto. 11 minuto pagkatapos niyang pumirma. 11 minuto pagkatapos niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Pumasok ang 2 ahente. Hindi sila nag-ingay. Hindi sila nagwala. Lumapit sila kay Sofia na nakaupo pa rin sa mesa, tahimik. Nakatingin lang sa kawalan. Hindi na kailangan ng marami pang salita. Ang kasunduan ay napirmahan na. Ang hustisya, sa isang paraan, ay nagsimula ng kumilos. Naglakad sila palabas kasama si Sofia. Ang kanyang dating pabango ng kasakiman ay napalitan na ng amoy ng takot at pagsisisi. Ang bago niyang pabango ay ang amoy ng katotohanan. Pagkalabas nila, hindi agad ako nakakilos. Nakatitig lang ako sa kawalan kung saan siya nakaupo. Ang aking asawa, si Manang Lydia, ay tahimik na nagtitiklop ng mga napkin. Si David, nakaupo sa kabilang dulo, tahimik na iniinom ang natitirang bourbon. At si Carlo. Nakaupo siya sa tapat ko. Ang aking anak. Ang dessert na hinanda ni Lydia, na puno ng pagmamahal, ay hindi nagalaw. Ang bote ng bourbon ay nakabukas pa rin. At ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa ekspresyong iyon sa mukha ni Carlo, nakita ko ang lahat. Nakita ko ang pagod. Ang bigat na kanyang dinadala. Ang labanan sa loob niya. Ngunit higit sa lahat nakita ko ang pagmamalaki. Paano niyo po nalaman, tatay? Ang tanong niya, ang kanyang boses ay basag na may halong pagkamangha.
Bago ko pa po kayo bigyan ng sulat alam nyo na po, hindi ba? Tumango ako. Anak. Gaano na po katagal? 3 linggo. Tumingin siya sa aking mga mata. Napatitig siya. Parang pinoproseso ang impormasyon. 3 linggo. 3 linggo na alam ng kanyang ama. Habang siya ay naguguluhan. Pwede niyo naman po akong sabihan, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Pwede naman, sabi ko. Pero kung sinabi ko sa'yo, kailangan mong magpanggap ng 3 linggo. Hindi lang isang hapon. At hindi ko alam kung kakayanin mo yon. Kailangan mong mag-focus sa pag-arte na parang hindi mo alam ang nangyayari. Umiti ako. Ang ngiting may halong pagmamalaki. Pero ginawa mo yon ng napakahusay, anak. Sa pagitan natin napakahusay mo. Nakita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagod. Ang luha ng pagpapalaya mula sa isang pasanin na kanyang dinadala ng mag-isa. Akala ko po talaga nagsimula siya, ngunit hindi niya natapos ang pangungusap. Siguro ay akala niya na nahulog siya sa pain. Akala niya ay naging tanga siya. Alam ko, anak, sabi ko, tinapik ko ang kanyang kamay. Alam ko. Nararamdaman ko yon. Nagpalitan kami ng tingin. Sa sandaling iyon, nararamdaman ko ang pagiging malapit namin. Higit pa kaysa dati. Dahil nagkasama kami sa isang laban na hindi ko inasahan. At nanalo kami. Habang nakaupo kami roon, sa nalalabi na lang naming 3 sa mesa, si David, mula sa sulok ng silid, ay nagtaas ng kanyang baso ng bourbon. Para sa kaalaman ninyo, sabi niya sa kanyang kalmadong boses na puno ng karunungan. Masarap ang tupa. Isang maliit na biro. Ngunit sa likod nito may malalim na kahulugan. Isang pagkilala sa isang bagay na tunay at hindi napalitan. Tumingin siya sa akin. Sabi nila, sabi ni David, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang mabuhay ng maayos. Humina ako ng malalim. Sa aking paggalang kumpare, sabi ko, mumiti. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang 32 taon ng karanasan. Isang kaibigan na hindi mabasa ang mukha. Isang kasunduan sa piskal. At ang talino na imbitahan ang tamang mga tao sa pananghalian sa linggo. Iyon ang aking aral. Ang aking pilosopiya. Hindi lang basta paghahanap ng hustisya, kundi pagpapakita na ang tamang kaalaman, tamang kaibigan, at tamang plano ay kayang magwagi laban sa lahat. Ang testimonya ni Sofia Reyes ang nagtulak sa pagbagsak ng isang malaking operasyon. Ang 7 estado na operasyon na pinamumunuan ni Garrett Santos. Si Garrett Sims nahatulan ng 14 na taon. 3 pang kasabwat ang nahatulan din. At ang mga biktima. Ang pamilyang Colin, nabawi nila ang 60% ng kanilang nawala. Ang pamilyang Merritt sinabi sa akin na ang kanilang anak ay mas maayos na ngayon. Hindi natin kayang ibalik ang lahat ng nawala sa kanila, pero nakapagbigay tayo ng hustisya. Si Carlo naman ang aking anak, naglaan siya ng 6 na buwan na walang dating. Ang batang iyon. Matipunong bata. Nakita niya ang tunay na mukha ng pag-ibig, at pagkatapos ay ang tunay na mukha ng panloloko. Kailangan niyang magpahinga. Mag-isip. At kami? Kami, ang pamilya Stafford ay nagpatuloy. Tuwing linggo walang mintis, patuloy pa rin ang pagluluto ni Lydia ng inihaw na tupa. Ang tradisyon na yun, ito ang sumasagisag sa aming pamilya. Ang tibay. Ang pagmamahalan. Ang pagkakaisa. Ang mga tradisyon na yon sulit ipagtanggol. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mga kaibigan, sumali kayo sa aming komunidad. Pindutin ang like button. Mag-subscribe. Dahil marami pa tayong kwentong babahaginan. Mga totoong kwento. Mga kwentong nagtuturo. Mga kwentong pampamilya. At tulad ng lagi, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa pagiging bahagi ng aming sphere. Ang inyong suporta ay ang aming lakas. At iyon po ang aming pagtatapos. Si Sofia Reyes ay naglaho na sa ating buhay, ngunit ang kanyang aral ay nanatili. Ang mga biktima, nakahanap sila ng hustisya. Ang aking anak, natuto siya. At ako. Natagpuan ko ang kapayapaan sa pag-alam na kahit sa aking pagreretiro, ang aking mga taon ng karanasan ay hindi nasayang. Ang pinakamagandang paghihiganti, mga kaibigan, ay hindi lang basta pamumuhay ng maayos. Ito ay ang paggamit ng talino, ng tiwala,
ng tamang mga tao sa tamang pagkakataon. Ang aming tradisyon ng inihaw na tupa sa linggo patuloy pa rin. Ito ang aming pagkakakilanlan. Ito ang aming pamilya. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po sa pakikinig. Kwentuhan niyo naman ako sa comments. Saan kayo nanonood?